Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber. No? Ginabi na naman, pambihira talaga. Hirap talaga itong NARS ka pa di ba? Mga friend. Alam niyo no mga friend, no? Naninibago ako dito kay Digong, sa totoo lang. To Philippine ex-leader Rodrigo Duterte struggles to speak. Duterte, ICC hearing on drug abuses charges. Meron na itong 29,000 views. Pakinggan natin siya. Ingay nung aaso, mga boss. Balik tayo dito. Kay Duterte. Pakinggan natin. Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Birth month day is March 28, 1945. Now, I would like to speak to you, Mr. Duterte. I'm speaking French, but you are receiving an interpretation of what I'm saying in English. I understand that you are at ease in the English language and that the interview yesterday at the detention centre was conducted in English and that you did not deem it necessary to request interpretation into any other language during this interview. This said, I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? Young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Merci beaucoup. Ang bait-bait niya ngayon. Hindi kagaya nung nasa Kongreso siya, saka nasa Senado, di ba? Kaya po, anong nangyari dito sa tao na to? Thank you very much. What is your date of birth? Again, can we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, Counsel. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him Mr. Duterte, hindi Duterte, Duterte, no? what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, Counsel? yes, of course I did. My birth month day is March 28, 1945. Malapit na pala birthday ni Digong Ako. Pinakamalungkot na birthday mo yan. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. Thank you very much. As a preliminary point. Very well. Thank you, Mr. Duterte. As a preliminary point, it is useful to clarify the nature and limited scope of this first appearance hearing. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. During today's hearing, no evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. In accordance with Article 61 of the Rome Statute, the Court's founding treaty, and Rule 1211 of the Rules of Procedure and Evidence, the main purpose of this initial appearance is to answer 3 questions. Firstly, the Chamber
must ensure that the person who was the subject of the arrest warrant has been informed of the crimes of which he is accused. Second, the Chamber must ensure that this person has been informed of his rights as recognised by the Rome Statute. Third, the Chamber must set a date on which it intends to hold a confirmation of charges hearing. The Chamber notes that your counsel, Mr. Duterte, filed two motions, one in relation with today's hearing, and you may be aware that these two motions have not been accepted by the Chamber. May motion kasi sila agad si ito eh, no? Gusto ni Harer Shoke i-postpone yung itong hearing na to eh. Hindi na pumayag ang ICC, di ba? Because of the nature of today's hearing, no further discussion on the matter is necessary during this hearing, because as I said at an earlier stage, the aim of this hearing today is to introduce the parties and to ascertain the charges and to set a date for the confirmation of charges hearing at a later stage. Don't miss out. Log on to Alam niyo mga friend, no? Dapat, sabi nga niya, di ba? Hindi niya i-honor. Hindi siya magpapailalim sa mga puti. Sabi niya yan. Oh, eh dyan, nagpailalim na siya, di wala na. Oh, di ba? Di na. Dapat sana, no? Ewan ko kung mali ako kung ang paninindigan ni Digong, hindi siya magpapailalim sa puti. Although nabitbit na siya dyan ng Interpol, binigay na siya dyan. Oh. Hindi naman siya mapipilit kung ayaw niya sumagot, di ba? Oh, napilit siya nila General Torre na maisakay sa aeroplano at madala dyan. Di ba? Nagkagulo nga bago pa siya nadala dyan. Talagang bibit-biti siya ni General Torre. Wala siyang magagawa doon. Pero dyan, siguro, dyan, sa ICC, pwede niyang huwag sumagot dyan. Huwag siya sasagot. Maski na anong tanong, huwag siya sasagot. Oh. Diba? Basta, why are you not answering the question? Huwag siya sasagot. Hindi siya sasagot. I am not recognizing the ICC. Period. Ha? Wala kayong jurisdiction sa akin. O, diba? Over me. Umalis na ako sa ICC. Dapat ganun. I want to go back to the Philippines and face all the charges against me. Not here in this court. O, di sana palakpakan ng Digong, di ba? Hindi wala. Tinanong, what is your... My name is Rodrigo Duterte. My date of birth is March 28, 1945. Parang hirap na hirap pa. Ano yun? Totoo ba yun? No? Dito, hindi naman, iba naman yung galaw mo dito sa Kongreso, saka sa Senado. Di ba? Mambabato ka pa nga ng microphone dito eh. Bakit dyan ganyan? What happened? Ginabinaw ako. Yun lang tanong, mga friend. Pwede kang total kung sasakaling OA ka na lang din dyan o whatsoever na talagang huwag ka kumain. Mag-hunger strike ka. Send me back to the Philippines. Diba? Ganun.
Sabi mo, hindi ka makiki-operate. Ngayon, what is your name pa lang ang tanong sa'yo. My name is Rodrigo Roa Duterte. Tapos tinatanong ka kung date of birth. March 28, 1945, I was born in Leyte. O, di nasa ilalim ka na. Sinasagot mo na sila eh. Simpleng tanong pa lang, sinasagot mo na sila eh. O, ganun. Not unless na umaasa ka na mananalo ka dyan. Matapos mong balahurain yan, ha. Oo, di ba kung ano pagsasabihin mo dyan sa ICC na yan? Yung tanong, yung umpisang ano lang na doon, mga pre, ano eh. Tawag dito. Siguro parang sundot lang sa kanya na kung talagang ano siya, makiki-operate na siya sa gagawing mga investigasyon sa kanyang drug war. Ang bigat ng kaso, mga boss, no? Digong. At napakabigat naman ng mga testigo, Las Cañas, Mutabato, kung sino-sino pa. Wala na, mahirapan na yan. Crime against humanity, putik yan. At ang mabigat nito, mga friend, after this pag-i-introduce niya sa kanyang sarili, kung sino siya, inamin niya na ako yung nakasakdal ng crimes against humanity, ako si ganito. Sige, okay na ika, sabi nung babae, judge. See you on September 23. Next hearing is on September 23. 6 na buwan. 6 na buwan pa ulit. Patay kang bata ka, naku. Maski na sabihin mo maganda yung tinutulugan mo dyan, mag-isa ka dyan. Not unless na, yun nga, baka magpaiwan si Kim Mo dyan. Si Kim Mo, natanong si Kim Mo, ba't ka nandito? Nandun si Kim Mo sa dahig, eh. Ba't ka nandito? Sabi ni, no comment muna. Naku, sakit tiyan ko talaga dito sa mga to. Pero yun nga, mga friend, kung talagang matibay ang salita ni Digong, dapat dyan, hindi na siya sumasagot dyan. Basta, I'm not recognizing this court, the International Criminal Court. No, we are not member. Yun yung tigas niya. Tigas niya na yun. Yun yung titigas niya doon. Kasi kung tungkol sa mga kaso, naku, napakahirap banggain ng mga ebidensyang warrant of arrest na nga, di ba? Mahirap yung mga siguro na prosecutor kayo, di ba? Dapat alam mo na mahihirapan ka ng lumusot. Oo. Pero yun nga, mga friend, tanong dyan, what if, no, nakakamatayan niya na yan? Kung ganyan na nga siya, ako, parang mamamatay na eh. Di ba? 6 na buwan pa ulit siya mag-iintay dyan bago dumating yung September 23. Means to say, dyan na naman siya mag-aabuti ng Pasko at bagong taon. Sakit ulo yan. Doon sa labas naman daw niyang maski dito sa Pilipinas, maraming nananaghoy na palayain si Duterte. Ibalik si Duterte, parang gano'n. Malapit na yung mahal na araw, Abril, parang gano'n na yata, no? Parang ganyan. Free Barabas. Di ba ganyan sa Abril, mga friend, no? Pero naninibago talaga ako kay Digong. Ang bait-bait niya dito. Ang tala sa Senado, hatakin daw niya pa hatakin daw niya si Risa Ontivero sa impyerno, eh. Tignan nila ang buhay, mga friend. Sinong magkaakala niya, nangyari na yan, no? Pag gumalaw ang kamay ng Panginoon,
Maski nakatakot-takot ang koneksyon mo. Maski nakatakot-takot ang nanakaw mo ang kwarta mo. Walang bilang yan. Walang bilang yan. Pero kinahon siya talaga. Kung ako tatanungin niyo yan, kinahon siya. Oo. Hindi niya akala ay aabutin niya yan. Kung alam niyang aabutin niya yan, hindi na umuwi dito yan. Di ba? Oo, talagang pagdating niya ng airport, hindi na siya nakalabas eh. Kinuha na siya, dinala siya sa Villamor Air Base at nung gandang gabi, umarkila na yung gobyerno ni Marcos. Nasasakyan niya papunta sa daig. Oh. Tapos, unboxing. Pero yun nga, kung ako, pero hindi ka pwede maging siya eh. Oh, diba? Pero kung ganun nga siya katigas magsalita, di ba? Oh. Hindi ko yan i-honor. O, di yun ang sabihin niya doon. Yun ang sabihin niya doon. Di wag siya sumagot. O, wag siya makiki-operate sa investigasyon. O. Di ba? O. Di baka antimano, sintensyahan na siya. O, alam niya naman na hindi siya lulusot dyan eh. Dahil nga yung sinasabi niya, kung ano man ang, ako ang sasagot. O, yun lang. Di, ba't ka pa sasagot? Andiyan ka na nga. Ayaw mo dyan ka mo, tapos sumasagot ka dyan. Di, dyan ka talaga mabubulo ka dyan. O, di ba? Sabi ni Atty. Conti, maaari ka raw makabalik kung 110 years old ka na. Kasi Atty. Conti, kasi, ang pinakababa nga sentensya dyan sa kaso ni Digong 30 years eh. Oo. 80 siya, di 100 Gs. Yun ang tanong mga boss, no? Ganun ba, Paano ko yun nga, kung nagkasakit si Digong, doon, sa ICC, maraming tanong, di ba? Oo. Kung nagkasakit siya o whatsoever o total nandiyan na sabi mo hindi ka naman natatakot mamatay dahil alam mo iniintay ka ni Satanas o di ka na kumain, hunger strike ka na, di ba? Ba't mo pa patatagalin? Siguro baka hindi natin masabi baka may iba istorya kung hindi ka nakiki-operate, hindi ka kumakain lahat baka matakot yung ICC, pawalan ka na. Tama ba ako mga boss? Ba? Ba ganun siya katigas? Ayaw niya makiki-operate sa ICC. Ngayon, tinatanong lang siya, what is your name and where do you live? Sagot ka ng sagot. Wala Lumambot si Digong. Tala dito katapang-tapang mo sa Senado, sa Kongreso, dating dyan ewan ko, mag-collab daw tayo mga friend. Ted, shout out Ted. Itong kasing pinukpok na ni Hanilet, sobrang bait. Sabi kasi niya, isa pang pukpok, kakasuhan na kita, sobrang bait. Nung ma-rape nga daw ito, imbis na magalit, ang sabi niya, isa pa hoy, isa na lang at magagalit na ako. Sobra ka, Ted, Ganun ba yun? Librado Tubico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe. NLT, dapat lang sampan yung kabit asawang matapang para madala. Leching hinduropot. Wala hindi na sampa. Lagi ito si Ted, Kalat ni Baya, shout out, David Alin Mendoza, shout out, Good evening po, Karox. Baka po i-promote na lang yung policewoman dahil doon sa pagkakapukpok sa ulo niya nung kabit common law wife ni Digong. Baka po ayaw ng palakihin ng PNP ang pangyayari dahil mabigat na dagok sa buhay ni Digong na ang mga nangyayari ngayon. Pwede rin, di ba? Ang tanong nga ron, David, paano ko yung mata tinamaan at nabulag?
O, di ba? Yun lang naman. Pero kung ganyan wala naman, di sige lang, okay na sa alin. Kalat niyo, bakit? Sagot, kasi ang mga pulis ay puno ng katangahan. Sa lagay ba, basta't gano'n na lang, kurap na mga tanga pa. Tayo dyan. Hello mga bear, be well. Bless you always. God bless, Kalat ni. Ted ulit Nasa dahig na rin pala si Harry Roque at balak niyang ipospon ang first appearance ni Digong sa ICC. O yun nga, wala, reject Dahil daw, di pa alam ni Digong na nandoon na rin si Sara sa dahig. Pwede kayang makisawsaw si Roque sa kaso ni Digong kung may warrant of arrest siya sa Pilipinas. Dapat damputin si Roque ng Interpol at ibalik sa Pilipinas. Medyo parang may pagka-posible yan. O napanood ko yung kaibigan ko si Takeru Miyamoto. Ang content niya si Ipe, nagho-holding hands daw at saka si Hanilet. Loko-loko talaga to si Takeru na to, sa totoo lang. Ikaw talaga Takeru Hindi si Hanilet ang delikado ron. Baka si Kitty. Alam niyo si Ipe, mahilig sa yan, di ba? Si Chris Aquino, nakatambal lang niya, nadali, di ba? Mahilig sa bata yan, kaala mo, taki kaya. Travis Herrera, shout out. Good morning, sir. Avid listener from Laguna. Cheers. Salamat, Travis Herrera. Takero. Bigang ko yan Talino Warriors yan baka hindi si Hanelet, baka masyado kang malisyoso, Taki. Hinawakan lang yung kamay Hindi kaya si Kitty ang delikado, Taki. Dahil Mendoza, Karox. Uy, may nakita ko kanina, yung JDB ba yun? Oo, pinapakita yung mukha ni Kitty Duterte. Mukhang mukhang bangag Oo, mukhang bangag, oo. Ganyan talaga mga spoiled brat, di ba mga boss? David Ali Mendoza, Karox, napanood na din yung televised na pre-trial hearing ng ICC kay Duterte. Natatawa po ako. Parang basang sisiw si Digong. Nanginginig pa yung boses niya. O ito nga, di ba? Kung makaporma sa Pilipinas ay parang bato na di matitinag. Yung pala naman ay bahag din ang buntot. Dapat bukas mo pa i-comment ito, David Hindi ko nabasa ito, akala mo Basta nakita yung pangalan, hindi ko naman binabasa. Pag medyo nakita ko pangit, yung mga bago, binabasa ko yun agad. Kasi baka mamaya, troll. Binubro ko na. Kalat niyo, alam mo Kasani, at sa totoo lang, ang mga nakatsinelas lang naman ang kaya ng mga pulis. Pero pag nakasapatos, ay tameme ang mga ungas na pulis na yan, patay tayo dyan. Ganon. Temari Bernardo, shout out Mababait at matitino ang mga pulis ngayon, lalo sa pamahalaan ni PMP Chief Marbil at CIDG Chief General Torre. Totoo, sobrang bait nga. Sobrang bait. Hindi kagaya ng panahon ni Digong, sila Espinido, sila Marcos, nakakulong na, patay. Temari Bernardo, tigre rin pala yung kabit ni Digong, mana yung bastardang adik sa magulang. Ang importante, nadala si Digong sa ICC. Yun nga. Pero kung kay Digong, hindi ako, di pakita ko tigas ko Wala. Dito ka lang pala matigas Digong.
Salamat, Nax. Maka-atyensa tayo ngayon. Salamat ka, Sani. At sinuot mo uli ang mahiwagang t-shirt na yun. Visit. Nakakalkal ko sa ilalim ng baul eh. Lahat ni Kay ha. David Ali Mendoza. Karox, napaisip po ako sa isinisigaw nilang salita na due process na tinatawanan lang nila noon kapag yun ang sinasabi ng mga kamag-anak ng mga EJK victims. Ngayon, sila naman nagsasabi noon na pamahalaan kaya noon sa pamahalaan. Kaya ngayon, sila naman ang tinatawanan ng mga kamag-anakan ng mga EJK victims. Kaya ang buhay nga ng tao ay talagang parang gulong lang po. Minsan nandun sa itaas, minsan naman ay nasa ibaba ka. Ganun pa man, puro fake news pa rin din sila kapag maka Duterte ang nagbabalita, ay di ko na pinanunood. Totoo yan, David. Ha? Kakapal ng mukha, lalo Sara Duterte, puta na kung anong pagsasabi doon sa dahig, oh. Na problema raw transparency, korupsyon. Puta na tatay mo korrupt, tsaka ikaw, kung ngayon, hindi pa mapaliwanag kung saan mo dinala yung mga pera. Kaya po, titibay ng mukha nitong Duterte, no, mga boss? Grabe. Pero, antayin natin. Putol na yung ulo. Madali ng anuhin yung mga galamay. Ha? Shirley Jaser, oh. May mga sakit talaga sa pag-iisip yung mga pamilyang yan. Mga violente talaga. Alam mo po, Arox, takot yung magdemanda. Mapipera kasi yung mga yan. Mahirap magdemanda kasi dyan sa atin. Lalot kapos ka sa pera. Naduwag si Madam Police. Siguro sabi nung policewoman, ipagpasa Diyos na lang. Pero buti na lang hindi naputukan ng ugat sa ulo. Salamat naman at okay lang siya. Yun nga. Ang ano nga doon, Shirley, kung napababa ba sa mata tinamaan, bulag. Shirley Jason ulit. Karox, hirit pa ako ng isa. Napanood ko yung hearing kay Halimaw sa Duterte sa dahig. Parang ipinako sa dingding. Yun nga topic ko ngayon eh. Dapat bukas pa itong mga comments nyo. Oo. Anyway, magkaiba naman tayo ng obserbasyon, di ba? Parang ipinako sa dingding, hinhin, na wala ang kahambugan, pati yung attorney niya. Samantalang sa Hong Kong, grabe kong manghambog. Dumating si Piatos at Boy Sili at lumitaw din si Roque. Hindi sila makapaghambog dito sa Europe. Nakakapaghambog pa rin si Roque sa Europe. Dito sa Europe, walang mayaman, walang mahirap kasi dito. Pare-parehas lang ang kinakain. At ang poops ay pare-parehas lang mabaho. Patay tayo dyan, Shirley ka ha. Tawanan lang sila dito. Pag nagyabang sila, tawag nga dito ay mga anak na Duterte ay psychopath. Pero dami naman, Shirley, daming sumisigaw pa rin ng Duterte dyan. Bakit ganon? Dalawin mo nga si Tigong. Raul Villanado. Ayan, Gongs Diggs. May mga kakosa ka naman pala dyan sa Oblo. Magtatagla lang kayo ng gang. Weather gang. Friend Shervin Sabeda, shout out. July 7 Alcantara Christiansen, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Friend Shervin. Impong bang siyang Team Dedeli po, bumabati at kumakaway po ng may ngiti sa'yo, Serox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Serox, masasabi ko po doon sa pinutukan ng lintik na nagbigay po ng bukol doon sa pulis, hindi lang po malupit na direct assault ang dapat ikaso sa kanya. Ang pesting yawa, grabe. Dapat po dyan ay sa mag-ina na yan, bigyan din sila ng bukol to the max ng mga pinutukan po sila ng lintik. Bakit ha? At sino ba sila, Serox? Di ba mga langaw lang po sila na dumapo sa tae? Tas aarte sila ng sila na ang Panginoon. Hoy, mga pisting yawa, umayos nga kayong mag-ina. Kayo ha, lumugar kayo sa dapat ninyong lugaran ng mga buwisit kayo. May tulong tiya, Deli. Huwag niyong kalilimutan, kayo mga wagas na sampid lang sa parang mga surot lang, okay, na grade
nagrabe ang angas at tapang ng apog umepal. Di na kayo nahihiya sa sambayan ng Pilipino, makaasta kayo, kala mo naman dapat luluhuran at sasambahin kayo, mga leche kayo. Kung kayo din lang, wag na toy, oy. Baka nalilimutan ninyong mag-ina saan ang galing ang mga luho at kayamanan ninyo na grabe ninyong pinagpipiestahan ng mga yawa kayo. Kakapal na mga apog nyo, Ngayon, dapat alam nyo, Ngayon, dapat alam nyo na. Walang forever, mga buwisit. Umuwi kayong mag-ina sa inyo. Matuto kayong maghirap at magpawis para mabuhay ng matino. Maraming negosyo yan, friend Sherving ka. Magtanim kayo ng mais at kamote. Huwag yung puro steak lang alam nyong lunukin. Kahit pa maghinagpis pa kayo ni Judas ngayon, wala na kayong magagawa. Huli na ang lahat at mabuti naman, maghabol kayo sa Tambol Mayor. Kahit pa magpinitensya kayo at magpapako sa krus, di na babalik agad ang inyong lover boy alias sugar daddy. Ang Panginoon at tadhana ang matol, baby. Kaya umayos ka, pwede ba? Isa ka na lang ngayon na parang isang surot na lilipad-lipad at basang sisiw na sisinghap-singhap. Mabuti sa inyo mga buwisit, mga leche, kinampo Ngayon ulo ni Tia Daily. Leonie Cueto, shout out. Sa totoo lang, noong pong panahon ni Duterte, halos walang lumalapit sa mga kapulisan dahil sila yung gumagawa ng kasamaan. Kaya nung panahong yon, di mo alam kung saan hihingi ng tulong. Totoo yan. Ganon din sa Davao. Sabi ni Matabato, tahimik lang ang tao doon kasi takot. Librado ulit ito. Correct ka, Karox. Dapat kasuhan ng pulis yun, hitad na kabit, nitandang durian dutae. Jane L, shout out. Ayan ka na naman, Xerox. Mag-iiba ka na naman content pag nakabalik si Digong sa Pinas. Ang lakas ng loob mong maghamon, kung alam mong suntok sa buwan yan. Kahit Supreme Court pa ng Amerika, walang power over ICC. Paano kung yun nga, gaya ng iniisip ko, biglang natepok yan, Ted, sabi ni Ted, hindi ba alam ni Midel Dea na ang initial hearing ni Digong ay para lamang patunayan sa ICC Court na siya mismo si Rodrigo Roa Duterte. Tama ang petsa ng kapanganakan, kung saan pinanganak at basahan ng charges. Ang ginawa naman ni Midel Dea ay gustong ipapospon ang hearing at marami siyang nirereklamo kesyo nakidnap si Digong at iba pa. Parang batang nagrereklamo. Jahe. Yun nga, Ted, di ba? Dapat hindi sumagot si Digong. Basta, maski anong tanong sa kanya, hindi siya sagot. Sabihin, why are you not answering the question? Who are you? I'm not recognizing this court. Send me back to the Philippines. Ganon. Wala, kala ko ba prosecutor ka ngayon? Patay ka na ngayon. Nagsasagot ka dyan. Tuloy na hearing. Sa September 23 ka na ulit. Ala to. Janela, Xerox. Sobrang tapang yung si Kitty Duterte. Bakit pa siya ang nag-propose na naka-wake and bake daw siya? Xerox, paki-explain nga, ano yung wake and bake? Di ko din alam. Ikaw talaga, Jane L ka. Ano yata yan mukhang groggy. Nakita mo pala Jane L to. Kinokontra mo naman ako, Xerox. Yang si Bato Kibs, Ipe, at iba pa. Xerox, olat sa mga yan. Olat. Kayang ipanalo ni Mata yan, ni Mata Nigar siya. Di pa yan ang machine. Di pa yari ang machine para ipanalo mga yan. Si Lord ang magkukontrol ng eleksyon. Patuloy lang tayong manalig sa Kanya. Walang imposible kay Lord.
Wala nga. Si Jane L. ulit to. Xerox, sabi nila, Pilipino dapat ang maglitis kay Digong. Kesyo gumagana ang ating justice system. Yun nga, di ba? Tanga-tanga eh. Sige, gumagana nga. Sabihin natin, but it will not for Digong. Una, alam na natin ang dahilan. Hawak niya ang SC. Pangalawa, let's say may magdemanda, hindi magpo-prosper ang kaso katulad nung sinampa ni Franz Castro. Pangatlo, maraming datong pambili ng judge si Digong. Totoo lahat. Totoo yan. Kaya kung may kaanak ng mga biktima ng EJK, pati sila Trillanes sa ICC, humingi na ng tulong. Karapatan yun ng mga kaanak ng biktima. Kaya sino tayo oral magsabing sa Pinas dapat litisin si Digong? O, diba? Si Digong lang gustong magpalitis dun eh. O, diba? June Plagon, my friend, shout out, Pastor. Good day, Manong Roque. Yung pong paghuli kay Digong ay para sa pagkuha kina Marcos nung EDSA Revolution. Sila Marcos gustong pumunta sa Hawaii pero sa Hawaii dinala. Si Digong gustong umuwi sa Davao pero kinulong sa Dahig. Get well and see clearly, Manang Cecil. Oo, salamat sa mga prayers niyo. Oo. Friend June ulit to. Good day, Manong Roque. Yung pong paghuli kay Digong ay parang pagkuha kina Marcos sa EDSA Revolution. Sila Marcos, nabasa ko na to. Yun ulit to. Denied, unaccepted, sabi ng ICC judge sa request ni Attorney Mideldea. Akala niya makukuha niya sa mahabang litanya ang ICC judges. Nag-around the world ang kwento mula Hong Kong, Pilipinas, UAE, hanggang Amsterdam. Sa mga developed countries, hindi pwede ang drama at mahabang litanya. Simple lang usapan ang kailangan. Paawa, ipek, o, diba? Sabi ko nga, friend yun eh. To si Digong, talagang ano rin to eh. Syunga-syunga rin ko minsan eh. Kala ko hindi may re-recognize yung ICC. Ba't sagot ka na sagot, what is your name, where do you live? Anong date of birth mo? Putik yan. Takatawa ka talaga, Digong ka eh. Elizabeth Iscareo, good morning, Sir Rox. Grabe talaga ugali ng Hanelet nito. Pinapakita dito kung gaano katapang at walang respeto ang sa ating ordinaryong tao. At ganun sila kawalang niya. Hi, Sir Rox. Takot yung pulis sa mga Duterte kaya ayaw nang magsampa ng kaso ito. Baka buhay pa niya ang kapalit dito. Kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth. Chupista Bunao, good morning po kuya at sa mga ka-warriors. Iba na po ngayon. Makatao na ang nagpapatupad ng batas. Di gaya nung makahalimaw at saka ayaw lang ni General Torre na mabaligtad ang pangyayari kung patulan niya ang pangyayari at ang mga pulis ay nasaktan. Takot pa rin sa galamay ng alimango kung tuluyan niyang kasuhan kung si General Torre ang pinukpok ay tiyak, tuloy ang kaso. Anong tuloy ang kaso? Baka may natumba doon. Chupista ulit oh. Tawa-tawa. Hindi kakatigan ng mga judges ng SC kasi baka ipalit ulo sila sa ICC. Di ba? Chupista ulit oh. Sorry kuya. Nakaka-relate po ako sa'yo kasi malimit akong makalimot sa akin naman pag may kukunin ako sa mga lulutuin ko, pag kukunin ko ayun, nakakalimutan ko na. Pag binalikan ko na ang niluluto ko, doon ko lamang maalala ang kukunin ko. Sorry kuya, dalawa na po tayong makalilimutin. Chupista ulit oh. Di na sana ako magko-comment pa kasi marami na po akong na-comment pero di matiis na di mag-comment. Sa sinabi mo po kuya sa nalampasan na ni Bongo si Tulfo, ano to? Baka yari na ang resulta. Baka kakatamad na ngayon bumoto. God, wag naman po mangyari. Totoo yan, Chupista.
Mundo Cheng, oh. Hoy, Ipe, wag mong aswangin yung sa peto. Hoy, Ipe, wag mong aswangin yung kabit ng umampon at nagpapalamon sa iyo na si Digong. Ang luwag ng daanan panay akbay mo. Kahit saan pumunta si Hadilit, Abansenya, alam ni Ipe na hindi babalik pa si Digong. At amuyin ni Ipe na milyon-milyon ang pera ng kabit ni Digong. Magaling ka rin, kupal ka. Magaling kang mangamoy, Ipe. Tay tayo dyan. Para ka rin si Takero, ha? Wilma Takahashi, welcome. Ay, dati na to. Oo, idemanda kasi may pera naman sila. Yung kabit. Oh. Leonilo Caberte, shout out. Naku, kung si Duterte nabukulan, EDSA power na. Di ba? Oo. Julito Robilo, shout out. Brother Rock, ipagdasal natin si Tatay Diggs para humaba pa ang buhay. Para makapag-nilay-nilay siya sa dahig ni Dalan. Si Tatay Diggs para sulit ang bakasyon niya. Patay tayo dyan, Julito. Bong Tupa, shout out, ha. Kasi inuutusan ni Duterte ng katarantaduhan, talagang naging walang galang ang mga pulis dahil binibigyan ni Duterte ng cash para pumatay. Binaboy ni Duterte ang justice system sa atin. Salot. Totoo yan, Bong Tupas. Talagang totoo yan. Yung problema, puta mantakin mo yung mga nasa Supreme Court judges. Ha? Siyang pala dun ay appointed ni Digong bago siya bumaba. Puta, kaya pala dun ang takbuhan nitong mga tawag dito, mga alipores niya, no? Pati mga anak niya, doon, no? Kakahiya kayo naman, Supreme Court, pag pinagpapatulan niya yan. Julito Robilos, oh. Karoke, ibang search warrant ng panahon ni Duterte. Tingga ang ipapatupad sa biktima. Totoo. Federico ulit, oh. Lumabas din yung tunay na ugali ng second family ni Duterte. Sa halip na makiusap sa diplomatic way ay talagang pinakita nilang na matatapang sila. Grabing magmura. Pasalamat sila kahit nakikita na yung inis at galit ng mga pulis, kalmado pa rin sila, lalo si General Torre, professional kung mag-utos. Hindi uubra si Medellea nung utusan ang mga pulis na pusasan ito. Tiklop din siya. At kakasuhan pa yata ng obstruction of justice noong panahon ni Digong. Hindi ganyan. Yung estudyante na si Kian de los Santos, nagmamakaawa na, tinuluyan din. Matapang sila kasi may sumasagot sa kanila. Totoo yan. Federico. Ayun, yung sagot nila andun sa dahig na. Federico ulit, oh. Anong masasabi kaya ng immigration ngayon na sikat na si Roque ay lumantad na? Bakit di nila in-inform ang Philippine government? Anong hakbang gagawin ng gobyerno para maaresto siya? Bilib tayo sa kanya. Ang dami niyang pera. Hindi biro yung mamuhay ka sa abroad. Nang sakto-sakto lang ang pera. Talagang aantayin na ni Roque ang bagong kongreso para sigurado wala ng visa yung warrant of arrest niya. Dapat nga, damputin na yan eh. Hello, Akira Milo. Shout out. Sabi ni Kalat niyo. Job. It's part of the job. Tanga. Kalat niyo naman. Ganito lang ba? Mukhang urong ang yak skip ng babaeng polis na ito. Sampahan mo ng kaso, hindi pwedeng basta't gano'n na lang. Nako, pag inabutan ko ang tangang babaeng polis ay bubuntisin ko nang wala sa oras. Patay tayo dyan. Sampahan mo na ng kaso, ang chipay ni Parin Diggs at makatabla ka. Alay. Takot nga sila sa Duterte. Kaso, hindi man Duterte, Abansenya, di ba? Federico Mandacolet, oh. Sumama si Kimo kay Sara sa dahig para patunayan niya yung pangako niya na sasamahan niya si Digong sa kulungan. Okay yan, Kimo. May magagawa ka rin lang mabuti sa Pilipinas pag nagpakulong ka na din sa kasama ni amo mo. Diyan, ipagmamalaki mo kung sinasabi mong masarap ang pagkain dyan at ang ganda ng kwarto niya. Ha, parang studio type na kondo. Diyan na lang kayo forever. Bahala na si Ipe. Mag-alaga sa mga mahal ninyo dito sa Pinas. Sa peto, may karga rin to. Julito Robilos, oh.
Sabi ni Sara, itatapon ko si Tatay Dig sa West Philippine Sea. Sagot ni BBM, itapon ko tatay mo sa Netherlands. Erlinda Aquino, Kuya, kahit nasa ICC na ang kaso ni Duterte, marami pa rin taga-suporta si Digong nyo. Bakit kaya maraming mga gago, bobo at tanga ang mga supporters ni Duterte? Di ba? Nga problema, Erlinda eh. Kalat na yung sisiw. Ay, anyari kay paring Diggs. Mukha siyang basang sisiw sa kanyang first appearance sa ICC. Hindi umubra ang kanyang angas, astig, pagmumura at pagka-arugante. Naduwag din pala si paring Diggs. Panglokal lang pala ang power nito, pero sa labas ng Pilipinas ay wala palang bilang itong paring Diggs. Wala. Kay Wally Carbonell nga, takot eh. Ang gago eh. Erlinda Aquino. Ayan kuya, di ba tanga-hanga ka ni Robin? Ay nako. Lahat na ulit oh. Bumalik, sweetheart Sarah, bumalik ka na sa Pinas. Ng Pinas. Iwan mo na dyan yung tatay mo sa dahig. Bahala na siyang mag-isa dyan. Umuwi ka na at sumayaw muli. Miss na kita. Sarah, my love. Miss na kita. Patay tayo dyan. Kalat ni ka. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas ulit. 10:30 na dito, oh, mga friend. Oh, kaya namumungay na yung mata ko mga boss. Eh. Ay, ako Lord. Hindi pwedeng mag-vlog. Oo. Mimiss ko yung mga comments nyo. Oo. Hanggang bukas po muli mga boss. God bless. God moves in a very mysterious way. Wala kang maihaharang pag gumalaw si Lord. Good night. God bless.